Kabanata 1641, ang galit ni Zhuang Hanzo. Tahimik na sumulyap si Zephyr sa katabing VIP room. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata bago malamig na nagsalita. Hindi ko ito isusuko. Makukuha ko ang Martial Divine Stone. Sa isang iglap, tuluyang sumabog ang galit ni Zhuang Hanzo. Magaling. Napakagaling. Mabangis na aura ang biglang kumalat mula sa kanyang katawan. Mistulang handa na siyang lumabas ng VIP room anumang oras. Punong-puno ng puot ang kanyang tinig. Kahit sino ka pa. Talagang ginalit mo ako. Hindi na ito lihim na sound transmission. Sa pagkakataong ito, hayagan niyang ipinahayag ang kanyang galit sa harap ng buong auction hall. Agad na nagbulungan ang lahat. May lakas ng loob talagang hamanin si Zhuang Hanzo. Hindi ba niya alam kung sino ang kanyang kinakalaban? Kapag natapos ang subasta, natatakot akong hindi na siya makakaalis ng ligtas. Ngunit mayroon ding ibang napailing. Kapag hindi kayang manalo sa bidding, nauuwi na lamang sa pagbabanta. Masyadong mapang-api ang Soaring Palace. Samantala, sa kabilang VIP room, bahagyang ngumiti si Liu Xuanji. Ngunit ang ngiting iyon ay puno ng pangungutya. Wala siyang paghanga sa isang taong umaasa lamang sa kapangyarihan ng kanyang pinagmulan upang takutin ang iba. Para sa kanya, ang tunay na iginagalang ay ang mga taong umaabot sa tuktok sa pamamagitan ng sariling lakas. Samantala, nanatiling kalmado si Zephyr. Para sa kanya, isa lamang itong maliit na pangyayari sa kanyang dalawang buhay. Hindi mabilang na makapangyarihang eksperto na ang nagtangka sa kanyang buhay. Hindi siya natakot noon. At lalong hindi siya uurong ngayon dahil lamang sa isang Zhuang Hanzo. Hindi nagtagal. Nagpatuloy ang subasta. Ang matagumpay na pagkakakuha ni Zephyr sa Martial Divine Stone ay isa ng malaking tagumpay. Tungkol naman sa mga karaniwang secondary divine artifacts, hindi na gaanong interesado si Zephyr. Taglay na niya ang mga pambihirang sandata tulad ng Death Sickle at Scarlet Black Sword. Ngunit, sa sumunod na sandali, may isang kayamanang biglang nakatawag ng kanyang pansin. Amber Claw. At ang Nightmare Bracelet. Ayon sa alamat, ang Amber Claw ay nilikha mula sa mga pambihirang meteorite. 3 dekada ang ginugol upang mabuo ito. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang lahat. Sa huling yugto ng pagpapanday, isinama rito ang kaluluwa ng isang mabangis na tigre. Dahil dito, lalong naging nakakatakot ang kapangyarihan ng sandata. Ngunit, ano ang tunay na lihim ng Amber Claw? At bakit biglang naging interesado si Zephyr sa kayamanang ito? May kaugnayan ba ito sa kanyang susunod na laban? O may mas malaking sikreto pang nakatago sa loob nito? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1642, ang bangungot na Pulse Ares at ang lihim na kapangyarihan. Bukod pa rito, kung hindi dahil sa matinding pinsalang tinamo ng kaluluwa nito sa panahon ng pagsasanib, mas magiging nakakatakot pa ang tunay na halaga ng Amber Claw. Isa na sana ito sa pinakamahalagang kayamanan. Gayunpaman, para kay Zephyr, hindi ito gaanong kapansin-pansin. Ang Amber Claw ay nasa pinakahuling hanay lamang ng mga kayamanang taglay niya at hindi maihahambing sa iba pa niyang mga pambihirang kagamitan. Ngunit may isang bagay na tunay na pumukaw sa kanyang interes. Ang bangungot na Pulse Ares. Isa itong napakabihirang kayamanan. Lalong mahalaga ang mga mahiwagang kagamitan na isinusuot bilang alahas, kaya naman mas mataas ang halaga ng mga ito kaysa sa karaniwang mga kayamanan. Halos imposible pang ang sukatin ang tunay nitong presyo. Ang bangungot na Pulse Ares na nasa harapan nila ay isa sa mga pambihirang kayamanang iyon. Ngayon naman ay ituon natin ang ating pansin sa bangungot na Pulse Ares. Marahil ay pamilyar na rito ang karamihan sa mga martial artist, ngunit para sa mga hindi pa nakakaalam, hayaan ninyo akong ipaliwanag. Sa loob ng Pulse Ares ay nakatali ang espiritu ng isang napakalakas na mabangis na halimaw. Nagagawa nitong magpakawala ng isang natatanging enerhiya na tinatawag na Nightmare Power, isang kapangyarihang nagdadala ng sumpa, pagkabulok, at iba pang mapaminsalang epekto. Kapag tuluyan itong napino, maaari itong gamitin isang beses bawat araw.
At kung magagamit sa tamang sandali ng labanan, tiyak na magiging isa itong nakamamatay na alas. Hindi ko akalaing ganoon pala kalakas ang kayamanang iyon. Hindi maitago ng hari ng mga sumpa ang kanyang pagkabigla. Malaki rin ang interes niya sa bangungot na Pulse Ares. Ngunit batid niyang kung nanaisin itong makuha ni Zephyr, napakalaking halaga ng spiritual stones ang kakailanganin niyang ilabas. At sa pagkakakilala niya kay Zephyr, hindi ito basta-basta mag-aaksaya ng yaman para lamang sa isang kayamanan na hindi niya lubos na kailangan. Huwag kang mag-alala. Kapag dumating ang tamang panahon, ibibigay ko sa iyo ang Death Sickle. Kalmadong sabi ni Zephyr. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi mo ako niloloko. Halos hindi makapaniwala ang hari ng mga sumpa. Matagal na niyang minimithi ang Death Sickle. Isa rin itong pambihirang kayamanan, at para sa kanya, mas mahalaga pa ito kaysa sa bangungot na Pulse Ares. Bagamat makapangyarihan ang bangungot na Pulse Ares, isa pa rin itong kagamitang sumusuporta lamang sa labanan. Ngunit ang Death Sickle ay isang tunay na sandata na may mas nakakatakot na kapangyarihan sa pag-atake. Samantala, sa ibabaw ng entablado ng bahay subasta, nagsimula ang matinding labanan sa pagbibid. Ang dalawang banal na kayamanang ito ay lubhang hinahangad ng lahat. Maaaring hindi gaanong mahalaga ang mga ito para kay Zephyr, ngunit para sa karamihan ng mga mandirigma, isa itong pagkakataong maaaring hindi na muling dumating. Lalo na ang bangungot na Pulse Ares, na nagtataglay ng nakakatakot na nightmare power at marahil ay may iba pang lihim na kakayahang hindi pa naipapakita. Habang tumatagal, lalo pang umiinit ang kompetisyon. 780,000 upper grade spiritual stones. Ngunit, hanggang saan kaya aabot ang presyo ng bangungot na Pulse Ares? Makikialam ba si Zephyr sa matinding pagbibid? O may mas mahalaga pa ba siyang kayamanang hinihintay? At anong lihim na kapangyarihan pa ang nakatago sa bangungot na Pulse Ares na hindi pa nalalaman ng lahat? Kabanata 1643, ang pagdating ng dakilang Immortal Guemo. Sa wakas, matagumpay na naibenta ang Amber Claw sa halagang 780,000 upper grade spiritual stones. Ang nakakuha nito ay isang makapangyarihang personalidad na agad na umalis sa bahay subasta matapos makuha ang kayamanan. Alam niyang ligtas lamang siya habang nasa loob ng subasta. Ngunit sa oras na makalabas siya, maaaring maraming nag-aabang upang agawin ang kanyang bagong kayamanan. Kaya ang pinakamatalinong hakbang ay ang umalis kaagad. Ngunit ang susunod na kayamanan ay mas mahalaga pa. Ang bangungot na Pulse Ares ay may mas mataas na halaga at mas kahanga-hangang kakayahan kaysa sa Amber Claw. Dahil dito, mabilis na lumampas sa 780,000 upper grade spiritual stones ang presyo ng pagbibid. Nag-init ang labanan. Kuya, huwag mo na akong kalabanan. Kung makakahanap ako mamaya ng mas magandang kayamanan, ibibigay ko na lang ito sa iyo. Sino ka para hingin sa akin ang bagay na iyan? Sa tingin mo ba ay tanga ako? Kailangan kong makuha ang kayamanang ito. Walang sino man ang makakapidyo sa akin. Humihingi ka ng kapahamakan kung lalabanan mo ako. Kasabay ng kanilang pagtatalo, nagsimulang kumalat ang napakabigat na aura. Biglang nabalot ng nakakakilabot na presyon ang buong bahay subasta. Sa isang iglap, tila naglaho ang liwanag sa paligid. Malamig na hangin ang umihip habang ang buong lugar ay nabalot ng nakakatakot na kadiliman. Para bang ang lahat ay nahulog sa kailaliman ng purgatorio. Isa-isang pinagpawisan ng malamig ang mga mandirigmang naroon. Pagkatapos ay isang malamig at awtoridad na boses ang umalangaw-ngaw. Ang Pulse Ares na iyan. Kukunin ko. 1,500,000 upper grade spiritual stones. Kasabay ng mga salitang iyon, isang matayog na figure ang dahan-daang lumitaw. Nakatayo siyang tila isang emperador na walang kapantay. Walang sino man ang nang-ahas magsalita o kahit huminga ng malakas. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang takutin ang buong subasta. Si Immortal Guemo. Siya ba ang maalamat na Great Immortal Guemo? Isa sa 10 pinakamakapangyarihang tao sa Grandmaster List. Napuno ng takot ang mga mata ng lahat. Maging si Zephyr ay bahagyang nagbago ang ekspresyon.
Ang lakas ng taong ito ay hindi nagpapahuli sa Black Tortoise King. Mas nakakagulat pa, tila hindi pa ito gaanong matanda. Isa siyang tunay na halimaw na henyo. Tahimik na sinuri ni Zephyr ang kanyang sariling lakas. At dumating siya sa isang mabigat na conclusion. Kahit gamitin niya ang lahat ng kanyang alas, wala pa rin siyang katiyakang matatalo ang lalaking iyon. 1,500,000 upper grade spiritual stones. 1 beses. 2 beses. 3 beses. Sold. Dahil sa presensya ni Great Immortal Guemo, wala nang nangahas na makipagtaasan pa ng presyo. Takot silang makabangga ang isang makapangyarihang nilalang na tulad niya. Dahil dito, ang bangungot na Pulse Ares ay naibenta ng mas mababa kaysa sa tunay nitong halaga. Samantala, napaisip si Zephyr. Grandmaster List. Ito ang unang pagkakataong narinig niya ang pangalang iyon. Ano nga ba ang tunay na Grandmaster List? Gaano kalalakas ang mga taong kabilang dito? At kung si Great Immortal Guemo ay isa lamang sa 10 pinakamakapangyarihan? Gaano naman kalakas ang mga nasa mas mataas na ranggo? Handa na ba si Zephyr na harapin ang mundong unti-unti pa lamang niyang natutuklasan? Kabanata 1644, ang hamon ng henyo ng Soaring Palace. Naging palaisipan kay Zephyr ang lahat ng kanyang nasaksihan. Samantala, matapos matagumpay na makuha ang bangungot na Pulse Ares, tahimik na umalis si Great Immortal Guemo. Kasabay ng kanyang paglisan, unti-unting bumalik sa normal ang buong bahay subasta. Dahil naibenta na ang 2 pinakamahalagang kayamanan, nagsimula na ring magsiuwian ang karamihan sa mga mandirigma. Wala na akong kailangang tingnan. Matapos bayaran ang kanyang napanalunang mga bagay gamit ang spiritual stones, tahimik na naglakad palabas si Zephyr. Ngunit paglabas pa lamang niya sa tarangkahan ng bahay subasta, isang grupo ng mga tao ang hamarang sa kanyang daraanan. Sa unahan nila ay nakatayo ang isang gwapong binata. Bahagyang nakapikit ang mga mata nito habang may mapanghamak ng ngiti sa labi. Kitang-kita na matagal na siyang naghihintay kay Zephyr. Siya si Master Zhuang Hanzo. Isa siya sa top 10 genius list at kasalukuyang ika-9 sa ranggo. Hindi lamang siya napakalakas, sinusuportahan pa siya ng Soaring Palace. Mukhang malaking problema ang haharapin ng binatang iyon. Sa isang iglap, napunta kina Zephyr at Master Zhuang Hanzo ang atensyon ng lahat. Ang genius list ay kinabibilangan lamang ng mga pinakakahanga-hangang batang henyo. Ang bawat isa sa top 10 ay itinuturing na halimaw sa talento at lakas, na kayang talunin ang mga kapantay nilang mandirigma. Kahit ika-9 lamang si Master Zhuang Hanzo, hindi siya kayang hamanin ng ordinaryong tao. Mukhang malaki ang magiging kapalit ng ginawang paglapastangan ng batang iyon. Bahagyang napakunot ang noo ni Zephyr. Hindi na kailangang hulaan pa. Malinaw na hindi siya palalampasan ni Master Zhuang Hanzo. Napaisip din siya. May Grandmaster List. At ngayon naman ay may Genius List. Paano nga ba sinusukat ang lakas ng mga mandirigma sa mundong ito? Kung si Great Immortal Guemo ay kabilang sa Grandmaster List, at si Master Zhuang Hanzo naman ay isa sa pinakamalalakas na henyo. Gaano pa kaya karami ang mas makapangyarihang nilalang na hindi pa niya nakakaharap? Kung ako sa kanya, hihingi na agad ako ng tawad. Wala nang saysay ang paghingi ng tawad. Napahiya na niya si Master Zhuang Hanzo sa harap ng napakaraming tao. Habang nag-uusap ang mga tao, hindi man lang huminto si Zephyr. Patuloy siyang naglakad na tila walang anumang kinatatakutan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang malamig at mapanghamak na boses ang umalangaw-ngaw. Napakalakas ng loob mo. Inagaw mo pa talaga ang kayamanang gusto ko. Nagtipon ang mga mandirigma upang panoorin ang nalalapit na labanan. Isa siyang level 5 spirit. Samantalang si Master Zhuang Hanzo ay nasa level 7 spirit at kabilang pa sa top 10 genius list. Walang kahit katiting na pag-asa ang batang iyon. Nakita ko mismo kung paano niya pinatay ang isang kapantay niyang henyo sa loob lamang ng 1 segundo. Sa lakas niyang iyon, paano siya matatalo ng isang level 5 spirit? Ngunit tama nga ba ang kanilang paghusga? Talaga bang walang pag-asang manalo si Zephyr?
O may kapangyarihan pa siyang hindi kailanman ipinakita sa harap ng lahat? At ano ang mangyayari kapag nagbanggaan ang dalawang kinikilalang henyo? Kabanata 1645, isang espadang yumanig sa lahat. Bukod pa rito, inilabas pa niya ang nakakatakot na Water Rain Sword Focus. Ang kapangyarihan ng teknik na iyon ay lampas sa imahinasyon. Walang paraan para malabanan iyon ng batang iyon. Habang lumalakas ang mga bulungan ng mga mandirigma, lalong naging mayabang ang ekspresyon ni Master Zhuang Hanzo. May pangungot siya at paghamak siyang tumingin kay Zephyr. Tahimik lamang na nakatayo si Zephyr. Kalmado ang kanyang mga mata habang marahang sumasayaw ang kanyang mahabang buhok sa hangin. Ang kanyang payat na katawan ay tuwid na parang isang matalim na espada, naglalabas ng hindi matatawarang presensya. Bakit hindi ako maaaring makipaglaban? Kalmado niyang tanong, na para bang isang napakasimpleng bagay lamang ang kanyang sinasabi. Napakalakas ng loob mo. Lalong nagngit-ngit sa galit si Master Zhuang Hanzo. Hindi pa man siya lubusang nakakabawi sa kahihiyang natamo, lalo pa siyang nainsulto sa kalmadong asal ni Zephyr. Sa isang iglap, sumabog ang kanyang Water Rain Sword Focus. Isang napakalakas na sword focus ang bumalot sa buong kalangitan. Hindi nagtagal, ang napakaraming matutulis na enerhiya ay nagsanib at naging tila walang katapusang ulan ng mga espada na sabay-sabay na sumugod kay Zephyr. Hindi nakapagtatakang ikasyam siya sa Grandmaster list. Ang Water Rain Sword Focus niya ay walang katapusang parang ulan. Maaaring hindi ito mukhang napakalakas sa unang tingin, ngunit ang tunay nitong kapangyarihan ay napakabagsik. Higit sa lahat, sino mang magkamali ng pagtansya rito ay tiyak na magdurusa. Napabulalas ang ilang bihasang sword cultivator habang pinagmamasdan ang nakakatakot na teknik. Halos lahat ay naniniwalang hindi kakayanin ni Zephyr ang pag-ataking iyon. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang mas mabagsik na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang pressure nito ay mabilis na kumalat sa buong paligid. Sa likuran ni Zephyr, unti-unting lumitaw ang isang napakalaking anino. Isa itong dambuhalang mandirigma na may hawak na higanteng espada. Tahimik nitong itinaas ang sandata. At sa isang simpleng indayog. Boom! Nabiyak ang himpapawid. Sa harap ng lahat, ang tila walang katapusang ulan ng espada ay agad na naglaho na parang salaming nabasag. Kasabay nito, isang nakakatakot na kidlat na may mapanirang kapangyarihan ang rumagasa patungo kay Master Zhuang Hanzo. Boom! Walang pagkakataong makaiwas ang huli. Tumilapon siya sa malayo at malakas na bumagsak sa lupa. Sunod-sunod ang pagbuga niya ng dugo habang puno ng matinding pagkabigla ang kanyang mga mata. Isang galaw lamang ni Zephyr. At tuluyan nang nawalan ng kakayahang lumaban si Master Zhuang Hanzo. Ang buong pangyayari ay hindi man lang umabot ng isang segundo. Nabigla ang lahat. Walang sino man ang nag-akalang ang isang kilalang henyo ay matatalo ng ganoon kadali. Napakalakas ng loob mo. Galit na sumugod ang mga eksperto ng Soaring Palace. Sila ang mga taong inatas ang protektahan si Master Zhuang Hanzo. Ngunit hindi nila inasahan na napakabilis ng kilos ni Zephyr. Bago pa man sila makakilos. Tapos na ang laban. Ngunit magtatapos na nga ba rito ang lahat? Hahayaan kaya ng Soaring Palace na mapahiya ang kanilang henyo? O sabay-sabay nakikilos ang kanilang mga eksperto laban kay Zephyr? At ano pang nakatagong lakas ang ilalabas niya kung mapipilitan siyang lumaban sa mas maraming kalaban?